Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay po sa atin dito man sa ating bansa o nasa ibayong dagat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, of course, walang iba, Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Abogada de Campanilla. Ay, magandang gabi, Mare. Tayo na naman. Of course, always. Hindi naman nakakasawa. Hindi, kasi pag nagkukwentuhan tayo, alam mo yung tipong ramdam na ramdam natin. Lagi nga tayo napapagalitan, ang daldal natin. Minsan, overtime na. Oh. Hindi kasi, di ba? Ang daming pwedeng pag-usapan. Dadala tayo ng mga emosyon. No? Pero at least, habang tayo ay nagdadaldal, marami rin naman natututunan. Oo naman. Diba? Kasi every time na we talk about any naman na katanungan dito, sana yung mga ibang similarly situated, yung hindi kasi ang problema ng mga dumudulog dito, I'm sure yung iba nararanasan rin. Relatable. Relate. Okay. So, eto na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan, Attorney PG. For Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. There you have it. Okay. So, ready ka na ba, Attorney PG? Always. Always daw ready si Attorney PG na sagutin. Pero si Attorney PG po, habang nagwe-wait siya ng ating mga katanong, may tatanungin tayo kay Attorney PG. Ang from Monday to Saturday, ikaw ba ay nagwo-work? Monday to Friday. Friday lang. Saturday. Pero nung bata pa ako, Monday to Sunday. Bakit bata ka pa naman Ay, thank you. Yeah. Kinilig naman ako doon. Hindi matanda na ako. Pero parang naglagay ka na ng boundaries. Yes. Pero alam mo, ang abogado, hindi mo masasabing tumitigil lang trabaho. I can say that. When I say Monday to Friday, I just try to limit it to answering my clients. Pag weekends, alam na nila na parang... Teka muna, akin muna ito, ganyan. Unless it's a life and death situation. Correct. Kung kaya namang Monday na. Monday na natin yan. Ha? Okay. So, ibig sabihin, alam mo, di ba, kamakailan lang ay nagkaroon na ng bar examinations, di ba? Yes, I'm sure kinakabahan ka rin nung nagbabar ka. Naman. Ang buhay ng isang law student ay natitigil ng isang taon after mag-graduate. Kami, Kasi graduate kami ng graduation dito, which is around April, di ba? May, yes. Dito ako, UP ako. Magre-review ka for the bar. So kami, ang bar namin ay September. Diba? So, buong buwan yun. 4 Sundays. Nagre-review ka? At ang exam, 4 Sundays. Nagsisimula ka ng alas 8 ng umaga. Parang ngayon hindi na. Hindi na. 3 na lang ata. Exactly. Iba na ngayon. Ngayon, computerized na online na. Diba? Kami hindi, essay, 8 to 5. Wow. Anyway, good luck po sa lahat ng mga nag-take ng examinations. Kailangan natin ng magagaling, matatalino, at matitinong lawyers. Actually, matitino. At may prinsipyong matitino abogado. Gusto ko yun. Yan. May prinsipyong mga abogado. Ayan. Ay, thank you, Lord. Alright. Pero good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Pero ang results nito, medyo parang December pa ata malalaman no? Ang bilis na nun. Mabilis na yun. Kami. Or January ata. Kami, nag-take, nung time kami, September, since essay, mano-mano ang pag-check nun, binabasa ng examiner yan. So, usually, mga around a year? Mga gano'n, hindi naman half a year. So, kunyari ko September, usually lumalabas yan around mga March, April. Ang tawag dyan, parusa. Parusa, in the meantime. Kasi, hindi mo alam paano ba yan? Pumasa ba ako, hindi? Totoo, isang taon ng buhay Anxiety. namin, naghihintay ka lang. Nag-aaral ka, kalahati, tapos yung kalahati, yung isang buwan, magte-take ka na talagang, Diyos ko, tapos nun talagang lahat ng dasal sa mundo na memorize mo, maghihintay ka na naman. So, kung ikaw ay minalas at hindi,
Ay, 1 taon na naman. Ang hintayin mo. Hintayin. Oh, well, anyway, again, ngayon, mas mabilis na. Oo, thank well, goodness. Dadami na ulit ang ating mga abogado. Thank you! Anyway, eto na. Pero kung kayo naman ay nangangailangan kaagad ng agarang masagot sa inyong mga katanungan, eto na si Attorney PG. Eto na si Marco ng Laguna, 32 years old. Nakapagbayad na po ako ng 2% or 20% down payment sa pre-selling house and lot. Pero hanggang ngayon po ay walang construction kahit July 2025 dapat ang turnover. Sabi ng agent, pwede kong i-hold ang 80% balance pero mawawala daw ang 20% kung kakanselahin ko. May laban po ba ako dito para mabawi ang pera or mapuwersa silang tapusin ang bahay? At saan ako dapat lumapit? Sa HLURB po ba o korte? Ayan. Wala nang HLURB ha? Wala na. DSUD na ngayon. DHSUD. Department of Settlement. Human Settlement and Urban Development. Correct. DSUD. SHUD na siya ngayon. Elliptical lang yan. Napakalaki ng Yes, building that's right. nila. Pero unahin natin, bumili siya ng nakagusto siya ng isang pre-selling na house and lot. So developer yan, pre-selling usually yan. Yes, Okay. 20% nagbigay siya. Hanggang ngayon wala pa July 2025. Hello. Oo nga. Actually, Oo. perfect yan for yung PD na 957 ata yun. Which is the PD that created actually yung DSUD. Kasi dati, ang ating yung mga namamahala ng mga HLURB, yung NHA, kung ano-ano, hiwa-hiwalay pa silang mga ahensya. Ngayon pinagbuklod na sila sa isang department. ahensya. Kasi department na So, it's like a cabinet level Correct. Naalala ko nung bata ako, hindi department ang tawag sa mga... ganon? Ministry. Ay talaga? Ministry. The ministers. Nung panahon ni Marcos, so, you know how old I am. Alam ni Direk. Minister. Kaya tawag sa mga tayo, secretary, minister. Minister. Buti na lang So, dati, secretary na ko inabutan ito ko. yung Ministry of Human Settlement na. Meron. Kaya yung Department of Human Settlement, yung Human Settlement na yan, nung bata ako, alam ko na pinapamemorize kasi sa amin dati. Dati? Sino ang minister? Sa school ko ta. Kaya yun. So, iisa na lang yan. So, okay. For a developer, sa PD that created the DSUD and that regulates yung mga developers na ganyan, saka yung mga bawal yung hindi na may forfeit yung 20, you can actually ask for a full refund. Dahil sila naman may kasalanan. Yes, actually, the failure to turnover is already a ground for full refund. Ha? Yes. So, you just have to go to the SUD. They are well-equipped and they have that's precisely why they're there. Diba? Correct. The SUD. That's So, hindi na kailangan ng korte. Hindi na kailangan ng Huwag ng korte. Sayang pa pera ninyo. Kasi each developer must have a certificate of registration with the DSUD and a license to sell. And they have to be able to fulfill those. Kailangan, kasi pag license to sell, sabihin, they have the capacity to make it, they have the capacity to deliver. So, pwede sila makansela ng mga yon. In fact, baka nga pag nag-report ka, magkaroon pa ng kompromiso yon dahil bakit ganun? False advertising yan. Takot ang mga developers sa DSUD kasi the DSUD has the power to suspend and to cancel. So that's true. That's true. Magreklamo ka lang. Okay, para so meron kang karapatan. Go. Okay. Meron tayong joke from the director. This should help. This should help you. This should help you. O nga, ang galing talaga ni Direk. Isang henyo. This should help you. Okay. Eto na, si Paolo. Okay? 36 ng Quezon City. Ang tanong niya, obligadong magbigay ako? Obligado ba ako na magbigay ng child support at wala naman akong... So, okay lang sa kanya? Hindi. Okay, attorney. Obligado magbigay ako ng child support at wala naman akong problema doon. Yun. Siya na nagbasa. Very good. Very good. Pero ang nanay ko, gustong laging branded... Ang nanay ng anak ko.
ang nanay ng anak ko, gusto laging branded ang bilhin. Aba. Tulad ng school supply, sapatos, at pati eyeglass na nasa 9,000 pesos. Ang mahal nga naman nun, 9,000. Okay. Kapag mas mura pero maayos ang kalidad, ang inaalok ko, nagbabanta siya na magpapa-legal action. May Aba. karapatan po ba siyang pumili ng brand o sapat na po yung reasonable na dekalidad na gamit kahit hindi branded? Okay, ibaba mo nga ng konti. Ito ba ay, ano niya, mag-asawa kaya sila o hindi? Actually, hindi porket hindi kayo mag-asawa ay wala kang obligation to give child support. Tama naman yun. Diba? Dahil even illegitimate children, They are... you can ask for support. Yes, that's true. There's a duty to support as long as you have... tama naman yun, di ba? Why delineate between an illegitimate... Hindi ba kasalanan ng bata na Tama. pinanak siya, True, di ba? true, true. Okay. Okay. Ito, reasonable ba na okay, hindi dapat branded. Hindi mo maano yan, hindi mo ma-demand ng kung ikaw ang nanay na branded dapat. Kasi ang support is not just what you ask but also on the capacity of the father in this case. So kung baka tatay niya kontraktor. ay, may contractor, lahat na branded Branded dapat. eh. Di ba? Pa-import pa natin yan sa kahit yung Payong. Branded. Yung payong na may kasamang kotse. Yan. Sige. Pero dahil sa payong yun, kaya binili yung kotse. You can go to court and ask for ganyan na, and the court can actually tell. So, wag na hong, sabihin nyo na lang dun sa ina ng anak ninyo na wag naman branded kasi wala naman sa korte na nagsasabi na dapat branded. Kasi it's the capacity of also you don't want to kill the goose that lays the golden egg. Ibig sabihin, diba? Nagbibigay na nga. Tagalugin mo. Wag mong patayin ng gansa na nagbibigay sa'yo ng ginintuang itlog. Ayan. So in short, sabihin mo na lang sa kanya, siguro nicely no muna, kahit naman hindi branded, okay lang naman. Kung magpumilit siya na kung magpumilit siya, anong gagawin niya? Sabihin mo sa kanya, sige, pumunta tayong korte dahil sigurado ako, mananalo ka doon. Yun. Kasi, basta nagsusuporta ka naman eh. Wala namang issue yun kasi yung iba nga, hirap na makahingi ng suporte. Huwag mo naman, abusuhin niyo. Ang mga babae naman kasi minsan, wag naman hong sobra-sobra. Minsan kasi, alam mo yung out of gante. Out of gante na, sige, bigay mo sa akin to. Bakit? Iniwan mo kami. Ba, ikaw, yan. Dami ng dinaldal. Diba? Sige. Baka naman pero hindi kailangan branded. It's also in the capacity, and if it is not, kung quality naman yan, then why not, diba? Okay naman. Ba't naman bibigay niya sa anak na hindi quality? Nagsusuporta naman siya. Diba? Eto na. Si Mark naman ng Pasig City, 32 years old. Legal po bang kumuha ng commission at ayan ang commission. Ayan. Commission na naman, ha? Actually, commission. Nakakalukot kasi ang commission is actually an acceptable way of earning money. That's diba? True. Pero kung commission mo 40%. Pero ngayon, meron ng bad connotation kasi, di ba, pag naka-receive ka commission, parang samahan ng naiisip mo. 40%? Imagine? For a... Ako, ito naman, uminit na naman. Sige, tama na. Baka bigla naman ako mag-English dito, nasabihan ako eh. Ganun. Okay. Legal po bang kumuha ng komisyon at admin fee ang developer kahit wala silang license to sell? 92,000 na ihulog ko pero 64 lang daw ibabalik. Unang-una, ang developer... bawal magbenta pag wala kang license Exactly. to sell. Any developer must have two things from the DSUD. Problem naman to, no? A certificate of registration, a CR, and an LTS, a license to sell. Kasi pag nakakuha sila dyan, kasi madami silang sinasubmit sa DSUD to show that they are capable of finishing a project, that they have the financial capability, that they have their structure. Para hindi mailoko nga ang public na mga spurious, yung mga kunyari, magde-develop, biglang wala kang makikita, di ba? Ghost pala yung project. Ayan. So, in short, si Mark pwedeng pumunta sa DSUD din. Reklamo mo to. Kasi una-una, bakit sila hihingi ng commission? They're not even licensed to sell. Correct. Wala even silang license to sell. Assuming they have a license to sell, commission and admin fee and developer, okay,
madalas na problema to ha. Kunyari may LTS na yung binili mo, ito yung presyo, tapos nga lang hindi i-release sa'yo ang title kasi nga bigla meron ka palang add-ons pa na kung ano-ano. Ay, nako. Diba? Wag ganun. Wag naman ganon. So, yung there are only a specific number of things that you have to pay for, which is taxes, transfer fees. Now, any other fee must be in writing and you agreed upon. Pero yung bigla lang, i-release sa'yo, wala naman sa kontrata doon ng developer, tapos bigyan sa sabihin, ay, bigyan mo ako ng ganito kasi ganyan. Pwede mo labanan at reklamo ulit sa DSUD. Okay, at least yung D-Should, pwede kang pakinggan at kung nakikita na lang sobra-sobra, sila naman na mag-guide sa'yo eh, di ba? Sila, oo. Sanay sila. Alam naman nila yan. Okay, so good luck sa'yo ha. Punta ka na ng D-Should at ibigay mo na ang reklamo mo sa kanila para masolusyonan na yan. At least alam mo rin yung kung anong rights mo at alam mo yung rights para sa kanila rin, di ba? Okay, anyway, ito naman si Mia, 28 years old, ng Mandaluyong City. Contract of service worker po ako. So, contractual. Oo. At wala kaming credit or leave credits. Ang alam ko po ay hanggang 2 absences lang per quarter ang allowed. Wala rin po akong SSS, maternity benefits dahil voluntary pa lang ang hulog at hindi pa ako nakakapagsimula. Paano po kung mga anak ako at kailangan ng 3 to 4 weeks na recovery? Pwede ba akong i-terminate ng agency or government office dahil sa absences? Kahit understood na unpaid naman yung panahon na wala ako. Ay, teka muna, wait a minute, kaping mainit ha. Parang hindi ko Contractual siya. Okay. Bakit? Oo May nga. contractual pa ba ngayon? Actually, oo. Meron. Hindi. I mean, ganito ha. Ang tanong ko dito, di ba if it's a necessity, pinag-usapan natin yan dati okay. Totoo, meron pa rin contractual, pero kasi ngayon naaabuso yung pagiging contractual employee eh. In what way? In what way? Kasi ayaw nilang maging regular. Ayaw ng mga ibang employers na maging regular employees sa contractual para after the contract, kung ayaw nila i-renew, it's just a matter of terminating the contract. Okay. But to be a true contractual worker, merong ganun. Like for example, kung ang trabaho lang is, let's say, gagawa ng bahay. Hindi mo naman empleyado yan, di ba? Na kunyari, kukuha ka ng mga karpintero. Hindi mo naman empleyado. Talaga contractual yun. Contractual lang talaga yun. So, kasi ang contractual employee, although ngayon, ang contractual employee, kailangan na yung mga SSS yan. Kailangan na yung mga ano yan, di ba? Pero, yun nga, tama naman yan na minsan voluntary. You can require them na you still have to ask them for their SSS benefits. Di ba? Yung while they're in your employ. Yeah. They're in your employ. But are you the one supposed to be the one to enroll them? Not necessarily. You have to ask them voluntary. Pag meron kayong SSS dyan, during the time of employment, na contractual ka ako. Ngayon, if the nature of your job is the one that is necessary, yung kailangan ng employer, at hindi naman maggagalaw yung kanyang negosyo kung wala ka doon, o yung posisyon na yun, then that's actually a regular thing. So, it's necessity and necessary. Yes. Parang parehas lang yun eh. Diba? Not necessarily ikaw, but also yung posisyon mo. Okay, hindi ho pinag-uusapan dito yung mga part-time jobs ha. Kasi minsan, isang oras ka lang magtatrabaho o 2 oras ka lang magtatrabaho. Part-time is a number of hindi siya kasama. This is contractual. Kasi yung contractual, 8 hours yun, 9 hours yun na nagtatrabaho. Yes. Pero pagkakaalam ko dito, once na ikaw ay nagsimula ng magtrabaho at lumagpas ka kahit na 1 day you're considered regular. Pag probationary, 6 months, pag lumampas ka ng 1 day ng 6 months, automatic regular ka. Ang contractual, pag ikaw, usually not 1 year. Pag 1 year ka ng contraction and the job is actually considered to be a regular employment, gagawin kang regular kahit na contractual ka. Kasi iniisip ko naman yung sinasabi mong construction ng bahay, kontrata yun eh. Exactly, oo. Hindi siya yung tipong i-hire kita or ganyan. Like for example, in a malaking kumpanya, na meron silang project. Diba? Talagang contractors yun. Minsan nag-ghost din yun. Not
Okay. contractors, what yung mga project na kunyari, kailangan nila ng additional na computer persons, kailangan nila ng additional IT, kailangan nila ng additional, kasi may projects Pero pagka sila. contractual ba, kailangan ba mag-submit pa rin sa government ng mandatories? Yes. Oo. Dapat, ano? Dapat, Oo. dapat. Hindi Okay. naman porket contractual ka, wala kang karapatan. Paano na yan? Magma-maternity leave ata ang lola natin dyan. Ang pangalan niya? Actually, tama siya kasi kung no work, no pay naman siya eh. Okay lang. Oo, kasi no work, no pay. Actually, okay, ito, magandang sabihin to. Under the labor code, yung mga vacation leaves, ang maternity leave is mandatory, So, Yes. even for contractuals. Meron. Oo naman. Bawal kang tanggalin. Oo, pagka kunwari talagang... Pag ganyan, kung ako, suspend mo muna natin yung kontrata mo hanggang sa ano. Tas, may ganon. well, pwede mo naman pag-usapan yun. Kasi kontrata nga yan di ba? Contractual So, kailangan pag-usapan nyo muna. Ganito siguro gawin mo, yung pinaka-boss mo na tinatawag. Mag-usap muna kayo kung anong gagawin bago ka magpadalos-dalos. O kaya HR, magtanong ka, ano bang Kasi kahihinatnan ako, ko? Tawag ka ulit kung dito. contractual yan, tapos mga anak siya, ibig sabihin, baka regular ka na pa-regularize ka na. Kung ganyan ang mangyayari at ginagawa ka lang na contract of service worker para hindi ka mabigyan ng mga maternity. Ay, bawal yun. Oo, pwede ka na sa dole niyan. Kasi kunyari kung, ito sa tingin ko, baka ganun na nga kasi kung aabutan siya ng panganganak, 9 months. True. So, you've been there for 9 months. Ano kaya ang trabaho niya? Talaga, I'm just very curious, no? Ano kaya ang trabaho niya? Sinabi wala kasi siyang sinabi. Pero tingin ko pag ito na problema pa nila yung maternity leave niya at 9 months, diba? Tapos manganganak. I have a strong feeling this one, I may be wrong, mukhang ikaw na yung mga classic case na ginagawa kang contractual kahit na parang ang trabaho mo ay pang-regular. Ouch. Sige na. Sige, ganito muna. Reklamo ka na sa dole. Oo. Siguro mas maganda, malaman din natin trabaho niya. Text ka ulit. Oo, sige, please. Okay, Oo. tingnan natin. Okay, sige. Next. Ang question naman natin ay galing sa Quezon City. Si Anne ng Quezon City. Siya ay 26 years old. Attorney, paano ko po mairereklamo at mapapakulong ang tatay at partner ko? Ano daw? Ang tatay. So, dalawa. Yung tatay at partner ko. Tatay niya. Ano daw? Ang tatay at tatay ng partner niya siguro. At tatay ng partner ko. Nahuli ko po kasi yung tatay niya, pinipicturean ako habang natutulog. Ang creepy. Ay, ang creepy. At Oh, yung partner ay. ko, hindi man lang siya sinita at kinukonsinti. Ano dapat ko? Ay! Ang taas. Oo nga eh. Taas. Taas. Kasi Sobra. babae tayo, parang ang creepy, no? Ang taas. Okay, sige. Masasabi mo na dyan, Na-confused ako. yak. Ang yak. Parang feeling ko tuloy, parang may magagawing masama. Okay, sige. Buti na lang nakita mo siya, di ba? Buti light sleeper siya. Oo, just imagine. At saka paano kung tatlo lang sila sa bahay tapos umalis yung partner Nakakatakot niya? yung sitwasyon mo. Ay, pelikula yan. Oo nga, madami na mga horror stories na nangyayari. Oo. Anyway, okay. Sige. Ano po ang dapat kong gawin? Actually, kung hindi legal, umalis ka na sa bahay na yan. Naka. 'Di ba? O, yan ang Live-in partner lang, no? Oo, umalis ka na dyan. Pangalawa, ang ginawa sa'yo ay pwedeng madami yan. Depende, di ba? So, Anti-Voyeurism Act. Pinipicturean siya habang natutulog. Tingnan nyo yan. Anti-Voyeurism Act of... Baka naman pagka-picture sa kanya, sabi sa kanya, nakaganan lang. pwede rin niya na yung sa anti-photo and video voyeurism. Hindi, what is the intention? Do you think? What is the intention of doing that? The first thing that comes to your mind. Wala akong maisip na magandang intensyon na pipicturan ka habang natutulog. Correct. Ikaw ay babae. Wala akong maisip. Diba? Wala akong maisip. So, Or, ito lang benefit of the doubt na ito. Baka sa niya, andyan ba yung asawa ko? Ay, yung partner niya. Auntie, dito, gusto mo kuna ko ng picture? kahit na. Tanong lang baka lang benefit of the doubt nga Baka, sure ka ba na nandiyan dyan yung live-in partner ko? Hindi dito, timo ko ng picture. Kasi minsan, di ba, ganon, yung, nandito siya, papakita ko sa patunay, ayan. Lalo kang umalis ka na sa bahay na yan dahil bakit naman kailangan pang may patunay na nasa bahay ka? May issue yung dalawang mag-ama. Walang tiwala sa'yo, ha? May issue. I'm sure nagte-text sila, nasa bahay ako.
Ay. Hindi ako naniniwala. Picturean mo nga, Daddy. Ay, may ganyan. Diba? Oo, ang taas na naman Ang taas na naman ang boses natin. Oo, Natitrigger tayo sa tanong na to. Kakalok. Oh, eh. So, criminal case yan. The Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Alam mo yan, Okay. So, So, bago lang yan. 2009 lang yan. Kanino siya pupunta? This is a criminal case. Pwede mo na ipablata ito sa pulis na to. Police na. Tapos umalis ka na dyan. Oo. Paano kung love niya, partner niya? Ako, alam mo, love can be, forgotten. Hindi, sa totoo lang, bakit naman, kasi alam mo yung, minsan alam mo yung gano'n, na kinukonsinti, minsan yung nanay, yung kanyang anak na ginaganyan ng ama. Alam mo yung gano'n? Hindi pwede, walang konsintihan dito. Never ends well. Yung mga Yes, ganyan. that's true. Maniwala ka sa amin. Kahit anong pagmamahal sa'yo, kahit anong pagmamahal, matuto kang magmahal sa mga ganyang tao, ha? Oo, at saka kung alam mo na abuso ka na, alam mo na... Kahit na wala pa yan, ako, psychologically, Oo. tingin ko, I don't know, I'm Pasimple-simple lang, Oo, but I'm fearful for you. Oo, exactly. Oo. Exactly. Diba? Kaya tayo parang tumaas lahat. Tumas na tumas. Ay! Sbe! Diba, imagine mo naman ikaw, bigla kang maaalimpungatan pagtingin mo. Sa akin, teka muna. Wait, biglang umumelt muna, diba? Umumot, duck face, mag-duck face. Diba? Ano yung duck face Sabi ko, ay, nako, Diyos ko, ewan ko na lang. Anyway, ingat ka, umalis ka na dyan. Correct. Okay. Sige. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Sana po ay marami kayong natutunan at nakitawa kayo, naki-enjoy kayo sa amin. Kasi dito sa aming programa, hindi lang basta nagbibigay ng payo, kundi natatawa na rin kami. Tsaka diba? Enjoy lang. Kaya sa legal, diba? Correct. Kasi hindi naman lahat ng problema ay kailangan idaan sa... Ay, very true. Hindi mo kailangan idaan sa abogado. Kaya naman po, ako muli ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po, God bless everyone. Bye!